Hello guys! Kagagaling ko lang sa work at ito ang oras ngayon ay 10:37 ng gabi. Marami akong energy ngayon kasi rest day ko tomorrow. So, naisipan ko na lang din gumawa ng short video kasi medyo ang daming issue ngayon. Like, nung lumabas kasi yung news about dun sa salary dito sa Finland, and then syempre mga iba't ibang komento which is true din naman talaga. Depende kasi yan kung ano yung mga na-experience ng bawat isa. Depende yan talaga. Hindi mo kasi pare-paras talaga yung sahod. Pero bibigyan ko yun ng idea. Um, Ulitin ko, disclaimer lang. Itong sasabihin ko ay based to sa experience ko or opinion ko lang, okay? Walang mag-aaway. And then, uulitin ko, ang salary ay nakabase yan kung saan kang lugar, kung anong kumpanyang pinapasukan mo or papasukan mo, at kung ano yung position mo. Okay? Tsaka base yun sa haba ng experience mo. So, iba-iba. Pero bibigyan ko lang kayo ng idea. Kung ikaw ay isang practical nurse at meron kang kumpletong oras, for example, ang kumpletong oras talaga is 115 hours per 3 weeks. So, ito yung pwede mong sahurin sa isang buwan. Ito yung basic. Yung 2,396.85. Okay? For example lang itong computation na to. Again, 2,396.85. And for example, sa 2,396.85, sa computation na binigay mo sa Vero ay nasa 42,500. So, sa 42,500, ang magiging porsyento ng tax mo dyan ay 16.5%. So, actually, mababa pa yan eh. So, pagka sa first 6, pwedeng ganyan yung i-declare mo pagdating ng June. Siyempre, pwede mong mabagay mas mataas pa. So, sabi natin safe lang muna, 16.5%. So, sa 2,396.85, ang mababawas doon ay sabihin natin nasa 392.07. Yun yung tax mo. 392.07. And then, bukod sa tax, syempre, meron pa yung employment pension contribution. Employment contribution, yung employment pension contribution, sabihin natin around 171.37. 171.37. I-minus nyo yan. And then, sabihin natin na meron pang unemployment contribution. So, sasabihin ko, ito yung normal na contribution na makikita niyo sa payslip. So, yung unemployment insurance contribution, sabihin natin nasa 14.14 or 15. Basta sabihin natin exact, 14.14. Okay, guys. So, sasabihin ko naman sa inyo yung normal bills lang. Okay? So, for example, kung mag-asawa kayo, paras kayo may trabaho, at kung yung bill, yung apartment nyo ay, for example, katulad ng sa amin, 840, i-divide sa dalawa. So, maghahatian kayo ng 420. Yung sa bill na yun, kasama na dun yung tubig. Pero, again, iba-iba. Depende yun sa bahay kasi may ibang bahay na, for example, yung tubig, magkaiba yung presyo ng cold water, magkaiba rin yung presyo ng hot water. So, depende rin yan. Pero, so ngayon, sinasabi ko yung 840 na yun, included na dun yung water bill. Which is yung paghahatian nyo, kung dalawa kayo maghahati, 420. Pero meron dito kung single ka lang naman, so may makikita ka ditong studio type like mga 500 to 600. So, depende yan kung single ka. Okay. So, next is, syempre, internet. Katulad kung baguhan ka lang naman talaga sa apartment na yun. So, mag-order ka ng, ang internet dito sa amin, hindi ko lang alam sa iba, free. Basta hindi ka mag-upgrade more than 25 or more than 50. So, dito is 50. Sa iba, 25. So, 25, 50 it's fine. Depende rin. May iba, like for example, yung Elisa, babayaran mo yung router nila, like parang before ata 60 euro. Pero ngayon sa DNA, ang monthly bill namin for 2 years, yun ha. Magbabayad kami monthly ng 8 euro
For example, 8 euro 25, yun yung exact 8 euro 25. Sa router yon. So, matatapos yun 2 years. Oo, 2 years yun. Ayun. And then, sa kuryente. Ito na yung pinakamataas na bill namin last year kasi winter last year. So, ito yung December. Actually, dalawa kasi yung binabayaran namin, yung distributor tsaka yung company. So, sabihin natin kasi quarterly yung bayad every 3 months. So, sabihin natin sa isang buwan, simula nung, nag-winter, November, ganun. Kasi yung pinakamataas na, sabihin natin 30. 30 na yon per isang buwan na yon. Ibawas mo kasi syempre monthly yung inaano natin, kinocompute natin. So, sabihin natin yung bill ng kuryente mo is 30 euro. Tapos, meron ka pang Netflix. So, sa Netflix, katulad ko, ang inabil ko lang naman sa Netflix isang account lang na isang apps lang na pwedeng gamitin. Na pwede siya sa TV at sa phone. So, around lang siya, 9 euro 49. Ayun. So, ano pa ba? So, yun lang. Kasi, yun lang yung masasabi ko ha. And then, i-compute nyo yun kung magkano yung matitira. I-compute natin. Okay. Ito yung computation. So, again, yung basic is 2,000. Wait. So, yung basic is 2,396.85. And then, babawasan ng withholding tax na 392.07. I-minus mo yung 171.37. And then, minus mo yung 171.37, yun yung employment pension. And then, yung unemployment benefits naman, deduction is 14.14. So, yan yung sa basic ha. And then, so, i-minus na natin yung yung sa Netflix na 9.49. And sa internet router is 8.25. And then, minus na natin yung 30 euro para sa electricity. So, once again, dun sa, i-minus na rin natin yung 420 para dun sa water and rent. Kasi kasama na dun yung, yung sa renta namin yung yung water bill. So, yun. I-minus nyo yun, guys. And then, hindi ko na isasama dito yung pagkain. Kasi, bakit? Depende kasi yan sa inyo kung gaano kayo kalakas kumain o kahina. So, kung tatanungin nyo ako, sabihin natin around 200 yung nagagastos namin. Or more than that, sa isang buwan, kung may extra pa kaming bibilin. Pero, pinaka talaga dito is 200. Kasama na yun lahat. Ng, basic ha. Yung basic and yung basic essential na kailangan namin. So, kung magpapadala sa Pinas, so nasa iyo rin yun kung magkano ipapadala mo. Basta yun lang yung basic na kailangan mong bayaran monthly. Kasi ang pagkain, nasa sayo yun kung magtitipid ka o hindi. Yung padala mo, nasa sayo rin yan kung magkano ipapadala mo. So, yun lang yung compute natin. Tsaka yung other stuff, like kung kukuha ka ng mga gadgets dito, kung kukuha ka ng mga kung ano-ano. So, ikaw na lang bahalang magbawas niyan. So, yun, basta yun yung basic. Ayan, so sabihin na natin ang naiwan sa'yo dun sa computation ko is 1,351.53. So sa 1,351.53 na yon, ibawas mo yung pagkain. So, depende sa'yo kung magkano yung pagkain mo. Bawas mo yung kung magkano ipapadala mo. So, yung binigay ko sa inyo is basic salary lang yan. Pero, kung nagtatrabaho ka, like, may weekend ka pa, so overtime yun. So, pwede kayong kumita sa overtime ng, sabihin natin mga pinakamababa is 200. At ang share ko lang yung pinakamataas na nakuha ko sa overtime. Overtime lang ha. Ang gross income is 2,996 and then yung net income kong nakuha dun is 1,647.5. So, yun yung possible na na makukuha mo. So, hindi lang basic salary, kundi meron din kayong overtime. Kasi, ang overtime included na yun yung, like, for example, may pasok ka ng Sunday, double pay yun. Tapos, kapag sa Saturday, 25%. So, papasok yun sa overtime. Tapos, may night differential din. Mag-i-start ng
6 p.m. And then kung nagna-night shift ka, 150% yun. So, ganun, maraming pwedeng pagkukuhanan ng overtime. Ayan, so yung sinabi kong malaking overtime, minsan lang nangyari yan, December yan, kasi puro holidays, and then peak ka that time, ayun. Pero usually, yung mga nakukuha kong overtime, sa isang buwan is, yung net income is 400, 500, 300, yan, dyan naglalaro yan. So, ayun, kung nag-overtime ka, so kung wala kang weekend, ganun, pwedeng, yan lang talaga. So, yan yung pwedeng sahuri ng isang nursing assistant, caregiver, or practical nurse. So, once again, depende yan sa experience, sa pinapasukan yung company, or lugar. Tsaka, gano'n naman talaga, 'di ba? Kapag ka sa umpisa, mahirap kasi kahit malaki yung nare-receive mo, kulang kasi nga, syempre, pag nag-abroad ka, alam mo naman, marami ring, babayaran, like yung mga utang na ginastos mo pupunta dito. Tapos, syempre, may pamilya ka na kailangan mo agad suportahan, padalhan, 'di ba? So, ganun lang, malaki talagang adjustment. And, ayun, lalo na, mahirap talaga kung marami kang pinag-aaral. So, ang hirap mag-ipon. Pero, kung masinop ka namang tao talaga, maliit o malaki yan talaga makakaipon ka. So, yun lang. And, thank you so much once again sa panunood nyo, pag-follow nyo sa TikTok ko. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And also to my Facebook channel, Facebook page. Yun lang. And God bless you all. Thank you so much. Good vibes lang tayo, guys. Peace on earth.